Binigyan ng amnestiya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ilang miyembro ng rebelding grupo na Communist Party of the Philippines New People's Army National Democratic Front. Base sa Executive Order No. 47 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, binigyan ni Pangulong Marcos ng amnestiya ang makakaliwang grupo para mahikayat na magbalik loob sa pamahalaan. Kasama sa mga binigyan ng amnestiya ang Revolusyonaryong Partido ng Manggagawa ng Pilipinas, Revolutionary Proletarian Army, Alex Bongkayaw Brigade, Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front. Inamyandahan din ng EO ang Executive Order No. 125 Series of 2021 o ang pagbuo ng National Amnesty Commission. Batay sa inilabas na kautusan, sinabi ng Pangulo na wala ng pangangailangan na baguhin o update sa functions ng National Amnesty Commission para masakop ang bagong proseso sa pag-a-apply para sa amnestiya batay na rin sa bagong proklamasyon. Ang komisyon ay binuo sa ilalim ng EO No. 125 kung saan ipagpapatuloy nito ang functions at i-dissolve kapag nakumpleto na ang kanilang mandato o depende sa desisyon ng Pangulo. Hindi naman sakop sa proklamasyon ang mga rebelde na nakagawa ng kidnap for ransom, massacre, rape, terrorism, crimes committed against chastity, maging ang crimes committed for personal ends, paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, paglabag sa Geneva Convention of 1945 at genocide, crimes against humanity, war crimes, torture, enforced disappearances at iba pang paglabag sa karapatang pantao ay hindi kasama sa amnestiya. Hindi rin sakop ng amnestiya ang mga nahaharap sa kasong rebellion o insurrection, conspiracy and proposal to commit rebellion or insurrection, disloyalty of public officers or employees, at iba pang mabibigat na krimen. Shona Yu, Radyo Inquirer, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.